Magandang araw mga kapatid, ito ang buhay na may Diyos. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay upang makilala si Kristo at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ang tunay na buhay ay matatagpuan lamang sa Diyos. Bakit bumabalik ang tao sa dating kasalanan kahit kilala na ang Diyos? At ayon nga dito sa John 8 verse 34, Jesus answered them, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sins in the servant of sin." Sa madaling salita, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ayon naman nga dito sa 2 Peter 2 verse 22, "But it happened unto them according to the true proverbs, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire." Ibig sabihin, ang aso ay bumabalik sa sarili niyang suka. Napapansin niyo ba? May mga taong kilala na ang Diyos, nagdadasal, nagbabasa ng Biblia, pero bumabalik pa rin sa dating kasalanan. Bakit parang hinahatak sila pabalik ng mundo? Kung totoong nakakakilala na sila sa Diyos, bakit parang mas malakas pa rin ang mundo kaysa pananampalataya nila? Mga posibleng dahilan kung bakit bumabalik sa kasalanan. Unang-una, hindi lubos ang pagsuko sa Diyos. May mga taong kilala ang Diyos sa isip, pero hindi pa isinusuko ang puso. Alam nila ang tama, pero ayaw nilang iwan ang mga bagay ng gusto ng laman. Alam nilang mali ang porn. Alam din nilang mali ang bisyo. Alam nilang mali ang pakikipagrelasyon ng walang takot sa Diyos. Pero ayaw pa nilang bitawan. Ang totoo, hindi pa surrendered ang puso. Pangalawa, malakas pa rin ang impluensya ng mundo, lalo na ngayon. Halos lahat ng nakikita ng kabataan sa TikTok, Facebook, YouTube, at Instagram. Ano ang ipinapakita? Kalayawan, luho, sexual immorality, pride, at validation sa likes. Unti-unti nitong binabago ang isip ng tao. Kaya kahit nag-devotion ka ng umaga, kung 10 oras ka naman nakababad sa mundo, mas malakas ang hatak nito. Pangatlo, hindi pa nagbabago ang puso, nagbago lang ang environment. May ibang tao nagsisimba, nasa church, kasama ang Christian friends. Pero ang totoo, hindi pa nagbabago ang puso, nagbago lang ang paligid. Kapag nawala ang church environment, bumabalik sa dating ugali. Pang-apat, hindi naiintindihan ang proseso ng pagbabago. Ang pagiging Christian ay hindi instant perfection. Ito ay process ng transformation. Pero may dalawang klaseng tao. Una, yung nahuhulog pero bumabangon. Pangalawa, yung nahuhulog at pinili ng manatili sa kasalanan. Magkaiba yon. Ang tunay na sumusunod sa Diyos nagkakamali pero lumalaban para magbago. Panglima, hindi pinapakain ang spiritual life. Kung ang katawan ay kailangan ng pagkain, ang espiritu kailangan din. Kung hindi nagbabasa ng Biblia, nagdadasal, nakikipag-fellowship, mahihina ang spiritual life. At kapag mahina ang espiritu, madaling manalo ang kasalanan. At ito nga ang malalim na realidad. May mga tao na akala nila kilala nila ang Diyos. Pero ang totoo, kilala lang nila ang tungkol sa Diyos. Magkaiba yun. Pwede mong alam ang verse, alam ang doctrine, alam ang teaching, pero hindi pa rin tunay na sumuko ang buhay. Paano hindi mahila pabalik ng mundo? Unang-una, totoong pagsuko sa Diyos. Hindi lang, "Lord, bless me," kundi, "Lord, baguhin mo ako." Pangalawa, baguhin ang environment. Kung alam mong toxic na ang barkada, toxic na ang content sa phone, lumayo. Kasi hindi lahat ng bagay kaya mong labanan. Pangatlo, disiplina sa spiritual life. Daily, prayer, Bible reading, at reflection. Pang-apat, alalahanin kung sino ka kay Kristo. Kapag tunay na nakakakilala sa Diyos, nagbabago ang identity at hindi ka na alipin ng kasalanan. Okay mga kapatid, ang tanong ay, nagkakasala ka pa ba minsan? Ang tanong ay, mas mahal mo ba ang kasalanan kaysa sa Diyos? Dahil kung tunay mong mahal ang Diyos, ay hindi mo gugustuhin manatili sa kasalanan. Maaaring mahulog ka, pero hindi ka mananatiling nakahiga sa putik. Ang taong tunay na nakakakilala sa Diyos ay hindi bumabalik sa dating buhay. Lumalaban siya
para magbago. Okay mga kapatid, hanggang dito na lang ang aking devotional message. Kapag ang Diyos ang kasama mo, nagkakaroon ng tunay na direksyon ang buhay. Ang tunay na buhay ay nagsisimula kapag kasama mo ang Diyos. Ang buhay na may Diyos ay hindi lang paniniwala, kundi pagbabago ng pamumuhay.